Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Narinig niyo na ba, kapanalig, ang salitang water stress? Ang water stress ay isang seryosong issue na kinakaharap ng ating mundo sa kasalukuyan. Malalim ang epekto nito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang water stress ay ang sitwasyon na kung saan ang demand o pangangailangan sa tubig ay higit pa sa supply na kayang ibigay ng mga yamang tubig sa isang lugar. Ayon po sa UNICEF, mahigit pa sa 4 bilyong katao ang nakakaranas ng water scarcity o kakulangan sa tubig isang buwan kada taon. Mahigit pa sa 2 bilyong tao ang nakatira naman sa mga bansa na kung saan kulang naman ang supply ng tubig. Tinatayang kalahati ng global population ay nakakaranas po ng water scarcity pagdating ng 2025. Abay, next year na yan, sa totoo lang. Maraming mga salik o factors ang water stress. Maaaring kulang ang ulan o contaminated ang water sources. Maaari ding salik ang kakulangan sa infrastruktura at ang maling water governance at management. Sa ating bansa, ang problemang ito ay nagiging mas malala lalo na sa mga urbanisadong lugar tulad ng Metro Manila, na kung saan mabilis ang paglobo ng populasyon at mabagal namang makahabol ang infrastruktura, lalo-lalo na ang tugon ng pamahalaan. Abay, malawak at malalim ang epekto ng water stress. Halimbawa, sa sektor ng agrikultura na isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa ating bansa, ang kakulangan sa tubig ay nagpapababa ng produksyon at nagpapalugi sa maraming magsasaka. Nagiging sanhi din ito ng pagtaas ng presyo ng bilihin ng agricultural products at ng food insecurity. Malalim din ang epekto ng water stress sa kalusugan ng tao. Kapag walang tubig, walang sanitasyon, obvious ba, na pangunahing contributor sa pagkakalat ng mga sakit gaya ng diarrhea at cholera. Kaya kapanalig, hindi porket napapalibutan tayo ng katubigan ay nangangahulugan na marami at tuloy-tuloy ang supply ng ating tubig sa Pilipinas. Simula 2017, nakakaranas na po tayo ng water stress. Noong 2020, 1,300 per capita ang naging national water availability. Mas mababa sa per capita threshold for water stress, 1,700 M3. Upang ating matugunan ang issue na ito, kailangan nating harapin ang mga hamon sa ating water supply. Ilan sa mga ito ay ang pagkasira ng ating mga watersheds. Sa ngayon nga, 11. Sa 18 na ating mga river basins ay may 20% forest cover na lang. Ang water pollution din ay isa sa mga hamon. 43% ng ating mga ilog ay polluted ng domestic sewage, pati ang ating agricultural waste. Ilan lamang ito sa mga dapat nating agarang bigyan ng lunas upang matugunan nga ang issue ng water stress na nagaganap ngayon sa Pilipinas. Kailangan natin ng komprehensibong aksyon upang ating mapangalagaan ang ating water resources at matiyak ang water supply sa ating bansa. Hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap. Kailangan nating tutukan ang tamang pamamahala, good governance po. At kasama dito ang pagpapatupad ng mga pulisiya na siyang nagtataguyod ng water conservation. Wastong paggamit ng tubig, pati na ang pagpapalawak ng mga programa sa reforestation na makakatulong po sa pagpapanatili ng sapat na supply ng tubig. Kailangan ding aware ang publiko dito at ang mga posibleng epekto ng water stress sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang lahat po tayo ay maging magkasangga sa pag-aalaga ng ating mga water resources. Mainam na maalala natin ang mga kataga mula sa Economic Justice for All mula sa U.S. Catholic Bishops. Ito po isang Catholic social teaching. Naway mapuka dito ang ating isip at itulak tayong kumilos. The misuse
of the world's resources betrays the gift of creation, since whatever belongs to God belongs to all. Sa Tagalog, ang Diyos ng lahat ay para sa lahat, lalong-lalo na ang napakahalagang biyaya ng malinis na tubig. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.